West Philippine Sea dahil magsasagawa na humuli ng ika-4 na civilian mission ang grupong Atin Ito Coalition. Makakausap po natin ang co-convener ng naturang grupo at siya rin po nagsisilbing presidente ng Akbayan Party, si Ma'am Rafaela David. Magandang araw ho sa inyo, Ma'am, at welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Hello, magandang umaga, Bombo Genesis at Bombo Ever, at syempre sa mga tagapakinig natin na mga kababayan ngayong umaga. Thank you so much for joining us. Kahapon inilunsad po natin yung pong pagsisimula. May press conference ho ang grupo ho ninyo para ho dun sa ika-4 na civilian mission dyan sa may West Philippine Sea. Kuha ka siguro kami ng overview. Paano ho natin nakamap itong planong ito at yung details ho nito, Ma'am Rafaela? Yes, kahapon tayo ay nag-announce na magkakaroon tayo ng 4th civilian mission to the West Philippine Sea. 3 beses po nating successfully nagawa ito in the past, bringing to frontliners and fisherfolk needed support and solidarity. Ito pong pang-4 na mission natin. Ang tema naman po natin ay Balik Pag-asa. Dahil gusto nating palakasin ang pag-asa ng mga Pilipino sa harap ng pangharas ng China, and at the same time, ang atin pong magiging destinasyon ay ang isa sa mga frontline sa ating pagtindig laban sa pangharas ng China, yung Pag-asa Island, yung town center ng munisipyo ng Kalayaan na home to several Filipinos na talagang nakakaramdam noong araw-araw na pinalilibutan ng China at gayon din ay nasa harap ng kanilang panghaharas. Ang paglalayag na ito ay para sa atin, tugon sa 3 pangunahing krisis na kinakaharap ng bansa. Yung una dyan, yung nabanggit kanina sa report, yung krisis ng pagtaas ng presyo ng petrolyo na talagang ang pinaka-apektado yung mga mangingisda natin at yung mga naglalayag na mahalagang mahalaga sa kanila ang mga produktong petrolyo. Ang krisis, yung pangalawa naman ay yung krisis ng Chinese spying. Nitong nakaraan ay nabalitaan natin pati mga Pilipino na recruit nila para mag-espiya para sa China. At ito ay kailangang matugunan. At yung pangatlo, syempre yung krisis ng pagtataksil ng mga tsinador sa ating mahal na West Philippine Sea. So itong 3 krisis na ito, tutugunan hopefully natin through this mission, by bringing needed supplies to our fisherfolk. So magbibit-bit po tayo ng petrolyo, pagkain, iba pang supplies katulad ng school supplies for students ng Pag-asa. At gayon din syempre ipapakita natin na hindi maghahari ang mga tsinador, hindi maghahari ang Chinese spies. Ngayon po ay March 13 na, Ma'am, ano? So kailan po yung expected date ho natin? And kaugnay nito, paano yung mga preparations natin para ho dito? Ang ating target na paglalayag ay sa Abril. We're targeting yung last weekend. Final dates to be announced to the media because we're also hoping to invite yung mga kasama natin sa media katulad nung nakaraang mga mission. So sir, baka interesado po ang Bombo Radio. Yung mga detalye po, again, it's going to Pag-asa Island and bringing needed supplies. Kasama po dyan yung mga produktong petrolyo na ginagamit nila, ng mga mangingisda, yung pagkain, kasi ang hirap, wala pong arable land sa Pag-asa Island, so talagang ang pagkain ay kailangan ihatid sa kanila. At gayon din yung may mga estudyante rin po doon, may eskwelahan doon, magdadala po tayo hopefully ng mga makakatulong sa kanilang mga supplies. So yun po ang ilan sa mga detalye. We're hoping to, we will give more detailed media advisory dun sa iba pang mga logistical details. Okay. Thank you so much sa invitation mo, Ma'am Rafaela. Bombo Ever, with your follow-up kay Ma'am Baeng. Yes po. Maliban po dun sa Pag-asa Island, ano pa po yung mga ruta na inyo pong pupuntahan? Dahil nabanggit po ninyo doon sa press con kahapon ay 5 days po itong civilian mission po na ito. So, ang kasama na kasi doon yung ating pre-voyage na send-off na gagawin natin
sa either sa Palawan or sa Manila. We're finalizing kung saan yung jump-off point natin. Pero we will have several activities para sa ating land bago tayo maglayag. At gayon din during the travel, which can take over a day, baka nga pwede pang umabot sa 2 days, depende sa ruta na gaganapin natin. May mga within the vehicle na mga activities din tayo, kasama yung volunteers natin, kasama yung pag-aaral about the issue, pagkukwentuhan sa mga kapwa volunteers about the importance of the West Philippine Sea at iba pa. At gayon din, dun sa mismong Pag-asa Island ay syempre magdadialogo tayo dun sa mga residente ng Pag-asa. So ano po yan, jam-packed itinerary for the 5 days, which includes yung travel and several activities before and after our arrival sa Pag-asa Island. As of now po ba, meron na rin po kayong coordination with the Philippine Coast Guard sa atin pong defense forces para alalayan po itong ika-4 na civilian mission? Dahil according to AFP din po, tuloy-tuloy pa rin po yung presensya ng Chinese vessels sa West Philippines, especially sa palibot din po ng Pag-asa Island. Kaya nga all the more importante na gawin natin itong mga misyong katulad ng ating ito. Kasi kung ang China patuloy na ino-occupy ang West Philippine Sea and minimilitarize ang ating karagatan, we have to respond with even more civilian mission. Kasi gusto nating i-normalize, i-regularize ang ating access sa West Philippine Sea. Kasi sa dulo, kung na-access natin ang West Philippine Sea, malaking panalo na yon sa harap ng ginagawa ng China na pangharang sa atin. Gayon din, tayo ay proactively nagko-coordinate with relevant agencies para alam nila kung ano yung magiging itsura at latag nitong ating paglalayag para rin syempre masigurado ang kaligtasan ng ating mission. Part po, sa ngayon po may mga nagbigay na po ba ng commitment na sasama po sa civilian mission at kumusta rin po yung suporta coming from the local government po ng Palawan? Oo, very thankful tayo kasi ngayon pa lang may mga youth leaders na nakasama natin before, yung iba mga bagong volunteers na nais sumama sa ating paglalayag. Thankful din tayo kasi naging maigting yung ating coordination with the local government officials ng Pag-asa Islands, ng Kalayaan Municipality na ating ginawaran nga ng as West Philippine Sea Heroes a month ago dahil sila yung mga talagang matapang na tumitindig sa panghaharas ng China. Gayon din, yung this March 23, magkakaroon tayo ng pulong bayan sa Puerto Princesa and we're hoping that the local government of Palawan will also be there para makadialogo ng mga mangingisda at iba pang civil society groups na parte ng atin ito coalition. Right, Bomba Jen. Okay. Doon sa gagamitin po natin mga bangka, ma'am, or mga vessel, as of now, ilan po yung target ho natin or in-apply ho natin ng mga vessel na magagamit dito? Ipa-finalize pa natin kung ilan yung magiging part ng ating convoy. Napakahalaga sa atin na makapagbitbit tayo ng sapat na supply sa Pag-asa Island and ensuring din na cost efficient yung ating magiging paglalayag kasi alam natin mataas ang presyo ng petrolyo ngayon at gusto natin ay kung ano yung ating mga bitbit na mga na donasyon ay ang pinaka makakatanggap ay yung mga pinaka-nangangailangan. Swak na swak ito dun sa promotion ng Kalayaan Municipal Tourism Office, ma'am, kasi lately parang nagbigay sila ng abiso na binubuksan yung Kalayaan para dun sa mga nagnais na magkaroon na bumisita roon. Ganun na nga. Masaya tayo kasi yung local government unit, meron silang patriotic tours. Talagang ino-open to ordinary Filipinos na mga turista din para makita yung katapangan ng mga Pilipino doon. So, nakakatuwa kasi merong iba't ibang paraan ang local government, ang civil society para i-civilianize ang West Philippine Sea. Okay. Thank you so much for joining us, ma'am. From time to time, muli kaming uugnay ho sa inyo during your free time. Maraming salamat. Ingat po kayo, ma'am Paeng. Maraming salamat din at magandang umaga sa inyo. Ang presidente ho ng Akbayan Party List Magakabombo, si Ma'am Rafaela David. At siya rin po nagsisilbing co-convenor ng atin ito coalition doon sa isasagawang ika-4 na civilian mission sa may West Philippine Sea.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.